Sa bahagi ng Kongreso, lalo na sa Committee on Senior Citizens, pinag-uusapan ngayon ang pagkalap ng 1,000,000 na lagda para mapursige ang mabilis na pagpasa ng United Senior Citizen Pension Law. Itong akta na kung saan ang Universal Pension Plan ay gawing batas para ito'y mapakinabangan ng ating mga nakakatanda. Bago puntahan si Chairman Miko Magsaysay, panoorin natin ang video na ito. Ang target po ng 1,000,000 dagda para sa matatanda ay makarating po ang mga firmang ito sa tanggapan po ng Pangulong Bongbong Marcos para ang pinakauling dagda po na pipirma naman ay dagda ng Pangulo sa pagsasabatas ng Universal Social Pension. Palakpakan po natin. Ito po yung problema sa aming distrito na talagang marami po talagang lolo't lola natin ang hindi nakakatanggap ng pensyon. Kaya yun po yung naging inspirasyon ko na ipaglaban talaga itong Universal Social Pension. Pangunguna po ng ating chairperson, Congresswoman Mila Magsaysay. Kami po mapagmamalaki namin na sa Committee on Senior Citizens, lagi po namin inaayos ang Universal Social Pension. Umabot po kami sa punto na ang importante na lamang po sa amin, malaanan ito ng sapat na pondo dahil ang mahalaga sa amin, lahat po ng ating mga lola at lolo ay makatanggap ng sapat na tulong. Hi sa ating lahat. Maraming salamat, my dear colleagues, for being here to support this very important bill na para talaga sa mga nakatatanda. Tulungan ninyo ako na mag-gather ng signatures, no? Para dito, in support for the Universal Social Pension. Pagsulubirungan po natin, my dear colleagues, alam ko naman gusto nyo ma-aprobahan ito, no? So please, pagtulungan natin na mag-gather po tayo ng signature campaign. Pinaglalaban natin yung tama at karapat-dapat hanggang di natin ito makakamtan, patuloy siya magsisipag para ito ay may sakatuparan. Today, I think is the most opportune time for government to finally carry out and enact this law. Kung tayo po ay naghahanap pa ng iba't ibang mga batas o akbag para makatulong tayo sa ating mga kababayan, lalo ngayon sa panahon ng krisis. So please, pagtulungan natin na mag-gather po tayo ng signature campaign para kung maka 1 million na po tayo, padadala po natin sa ating mahal na Pangulo Bongbong Marcos. Maraming salamat sa inyo. So yun na mga kaibigan, ang bahagi ng committee hearing, bahagi ng pakipag-usap ng buong miyembro ng Committee on Senior Citizen na ang chairman ay si Congresswoman Mila Magsaysay. Ang tanong, bakit nga ba hahanap pa tayo ng 1,000,000 na lagda para sa mga nakakatanda kung ito ay para sa kapakanan? Bakit hindi ipasa? Nasa linya natin ngayon mga kaibigan, si Chairman Miko Magsaysay. Chairman, good morning. Magandang umaga po. Gaya ng tanong Magandang ko. umaga ka, Tito. Yeah, good morning. Sa lahat po ng nakikinig sa iyong palatuntunan, magandang umaga po sa lahat. Yeah, gaya ng tanong ko kanina at habang piniplay yung bahagi ng committee hearing, bakit kinakailangan pa natin maghanap ng lagda? Tito, alam niyo po itong tulad po ng ating mga napapag-usapan ng mga nakaraang interviews po natin, ito pong Universal Social Pension ay halos isang dekada na po, magsasampung taon na po na ipinaglalaban ng ating mahal na Congresswoman at ilang beses na po ito ay sinubukang maipasa. Ngunit hanggang ngayon po at ay naghihintay na ang ating mga nanay-tatay, lolo't lola sa buong Pilipinas, ay hanggang ngayon ay hindi pa rin po ito na isa sa batas. Kaya po, itong nakaraang linggo, last month po, nag-umpisa yan, meron pong inisyatiba
ang ating butihing congressman mula sa 2nd District of Marikina, na si Congressman Miro Kimbo, Kimbo, yes. na muling buhayin ang panawagan para sa agarang pagsasabatas ng Universal Social Pension. Kaya po ang kanyang ginawa sa syudad po ng Marikina ay siya po ay nagkalap ng mga lagda or a signature campaign kung saan po nung isang linggo ay na-turn over niya po sa Committee on Senior Citizens ang 17,000 signatures. Kung saan naman ay tumugon ang ating mahal na congresswoman sa inisyatibang ito at nakakalap naman po ng almost 200,000 signatures at doon po inumpisahan ang panawagan sa milyong lagda para sa matatanda, Universal Social Pension ngayon na. At po nag-umpisa yan, Katito. Okay, acknowledge muna natin ang mga viewers natin. Maagang-maaga, no? Mami Presi Resurrection, nanonood sa atin mula sa San Juan City. Ans Liamanaris Martinez, good morning po. Support po kami sa signature campaign. Pwede po ba na kahit hindi senior ay lumagda? This is a good question, Kamiko. Pwede ba kahit hindi senior? Napakagandang tanong po niyan, Katito. Kasi po, hindi lang po ito para sa ating mga senior. Dahil tatandaan po natin, lahat naman po tayo ay may nanay at tatay, tayo ay may lolo't lola, at atin pong hinihikayat ang lahat ng ating mga kababayan na makiisa po sa panawagang ito. Dahil po, hindi lang naman po sa ating mga magulang ito, kundi pagdating ng panahon, kahit yung mga hindi pa senior, ay magiging senior din po tayong lahat. Kaya sana po ay atin pong tugunan ang panawagang ito at tayo makilahok. Kasi po, Katito, as of now, no, mula nung nag-umpisa nung ilang araw na nakalipas, ay talagang makikita natin ang suporta dito sa panawagan ng ating mahal na congresswoman and the rest of the members of the committee. In fact, as we speak, ang dami na po niyan. Yung ating pong vice chairperson ng Committee on Senior Citizens, si Congressman Gerald Galang mula sa Valenzuela, ay patuloy rin po nagpapapirma niyan at ang iba-iba pa po mga congressman natin, no, sa kanilang distrito ay sumusuporta rin po dito. At muli pinapaalala po natin, hindi lang po ito para sa ating mga seniors, kung hindi open po ito para sa lahat na sumasang-ayon po sa panukalang ito. Isa sa pinagtatakahan ko, Chairman Miko, bakit sa tinagal-tagal ng panahon, at alam naman nila na yan ang sitwasyon ng mga nakakatanda, bakit inabot pa ng 1 dekada o 10 taon? Kadalasan po, Katito, ang nagiging pangunahing problema ay pagdating sa pondo. Kasi lagi po yan tuwing pumapasa po sa level ng komite at nadadala po sa Committee on Appropriations, kadalasan ay hindi po ito na-prioritize. Dahil po sa pondo, sinasabi nila laging kulang ang pondo. Ngunit para sa akin, priorities lang naman yan, Katito. Ito po ay makabubuti para sa ating mga nanay at tatay, sa ating mga lolo't lola, sa ating mga ka-United Seniors sa buong Pilipinas. At siguro ang mas magandang tanong nga dyan, hindi yung bakit kailangang isabatas ito, kung hindi, bakit ba hindi po natin ito maisabatas? At kung sa pondo lang po, nakikita naman po natin, marami pong pondo ang ating pamahalaan na napupunta lang po sa mga bagay na nasasayang at hindi nagagamit ng mabuti. At might as well, gamitin na lang po natin para sa ating mga nanay-tatay, lolo't lola. Kaya po ang layunin ng milyong lagda para sa matatanda, Universal Social Pension ngayon na, ay ito po ay umabot sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos para nang sa ganun ay mabigyang pansin po ito at ang aming hiling ay maisama po ito sa LEDAC at ma-certify po bilang isang priority bill para tuluyan na po itong maging ganap na batas. Well, kakatapos lamang ng LEDAC meeting. Paano yan? Hihintay ba tayo ng 1 taon na naman? Ayan na nga po, Katito. Dahil sa ngayon po, last week,
nagbakasyon na rin po ang Kongreso, ngunit tayo kahit na bakasyon, hindi po tayo humihinto sa ating trabaho. At ang status ngayon nitong panukalang ito ay nasa Committee on Appropriations na po yan. At pumasa na po ito sa level ng komite. Muli, ipinapaalala po natin sa lahat, hindi pa po ito ganap na batas. Ito po ay isang panukala pa lang. Kaya po inumpisahan natin ang signature drive na ito para nang sa ganon ay magkaisa ang 12 million senior citizens sa buong Pilipinas na panahon na po para tayo po ay mabigyan naman ng pansin at mabigyan naman po ng prioridad at hindi na po maghintay ang ating mga nanay at tatay, lolo't lola. Karamihan po sa kanila ay nakamatayan na yan. Alam niyo po, Katito, ang ating mahal na Congresswoman, 79 years old na rin po. Yes. Pero nagpapalakas sa kanya sa araw-araw. Sinasabi niya, hindi ako titigil. Sana biyayaan pa ako ng ating Panginoon Diyos ng mahabang buhay. At sana naman habang ako'y nabubuhay pa, ay makita ko man lang maisabatas itong Universal Social Pension. So tulad po ng ating mahal na Congresswoman, kasama po ang 12 million senior citizens sa buong Pilipinas, tayo po ay nananawagan. At siguro sa mga susunod na araw, Katito, bibigyan din po namin kayo ng update. Kasi po, tatlong araw pa lang ang nakalipas, napakarami na po ng ating nakalap na lagda at suporta sa buong Pilipinas, pati po sa ating mga local government units. Nandyan din po ang National Commission on Senior Citizens, yung ating pong NCSC, at ang ating mga OSCA sa ating mga lokal na pamahalaan na tumutulong po para makakalap ng lagda na ito. At ito po ay hindi po sapilitan. Ito po ay voluntaryo at pinapaalala ko para po dun sa mga iba na baka magkaroon po ng mga pagkakataon na mananamantala, ito po ay walang bayad. Wala pong sinisingil na bayad dito, Katito. Ito po ay voluntaryo at sana naman po wag natin haluan ng hindi magagandang bagay kasi po ito ay para sa kinabukasan ng ating mga ka-United Seniors at yung mga magiging seniors pa sa mga susunod na panahon. Sir, sa comment section, sabi ni Madam Juanita Comendador, nanonood kami from UP Bliss sa Quezon City ito. Mapagpalang umaga po sa ating mahal na Congresswoman Mila Aquino Magsaysay at Chairman Miko Magsaysay ng United Senior Citizen Party List. Greetings from UP Bliss, Senior Citizen Achievers Chapter Incorporated, Barangay San Vicente. Maraming salamat po. Maganda umaga po sa inyong lahat. May statement din si Ange Martinez, sabi niya, hindi ko po maintindihan bakit po ito hindi pinapasa. Baka akala ng gobyerno charity ito. Pag may pension, gagastusin din nila yan sa gamot o pagkain. Ang mga apo, iikot din naman ang pera, balik naman sa kabangyaman. Anong comment mo dyan, sir? Tama po yan. Kasi po, ito po hindi lang naman po yung basta-basta binibigay po natin. Unang-una po dito, ito'y pagbibigay pugay para sa mga kontribusyon ng ating mga nanay at tatay, lolo't lola sa ating lipunan nung sila po ay malakas pa at nagtatrabaho pa. At sa haba ng panahon, napakarami na pong kontribusyon yan. Ngayon po, pag tulad po na nabanggit ni Mama, sa economic factors, Katito, isipin mo na lang yung isang araw na 12 million senior citizens ay makakatanggap ng 1,000 pesos. Yan po ay iikot din sa ating ekonomiya. Kasi directly or indirectly, siyempre gagastusin po nila yan para sa kanilang mga gamot, para sa kanilang mga pangangailangan, para sa kanila ay mag-enjoy naman kahit po papano. At lahat po ay ng sektor ay makikinabang dyan. Parang yan po ay pag ating binigay sa kanila, iikot lang po yan sa ekonomiya. And parang magiging pump priming yung epekto niyan Katito. So tama naman po yan. Kesa napupunta sa mga bagay na nasasayang lang at wala, ito ay direktang mapupunta sa ating mga ka-United Seniors at kanila pong magagamit, lalo na po sa hirap ng buhay ngayon, Katito. Di ba?
Sabi ko nga, minsan pinagbibiro tayo, yung dollar ngayon, senior citizen. Di ba po, yung dollar ngayon, senior citizen na rin, umabot ng 60. Oo. Yung ating gasolina, centenarian na nasa 100 Centenarian na, na yes. rin. Oo. Di ba po? So, yan po ay malaking tulong. Sir, may comment dito, direkta sa text line ko, sa aking number, from Antique, Bugasong Antique. Sir, nagapamati kami regya. Wala man nagapapirma di sa amon. Ibig sabihin, nakikinig daw sila sa atin, pero wala namang nagpapapirma doon sa Antique. Opo, kakaumpisa pa lang po niyan, Okay. Katito, at sigurado naman po tayong aabot dyan. At kaya po tayo nananawagan para ipagbigay alam po sa buong Pilipinas. Ito pong inisyatiba ng Committee on Senior Citizens na pinangungunahan po ng ating mahal na congresswoman at mga members po ng komite patungkol po sa milyong lagda para sa matatanda universal pension ngayon na. Kasi po, Katito, sabihin na po nating higit kumulang 2 taon na naman po ang natitira para dito sa 20th Congress at alam naman po natin kung gaano kasalimuot ang pagpasa ng isang batas. Kaya sa nakikita ko po, ngayon na po ang panahon dito at kami po'y naniniwala na ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos ay talaga namang pong mahal niya ang ating mga senior citizens at binibigyan niyang prioridad. Kaya po gusto nating ipaabot ang panawagang ito kasama po ng 12 million senior citizens ng buong Pilipinas na panahon na po, now more than ever, ay dapat na pong maisabatas ang universal social pension para po malutasan ang problema pagdating po sa pension ng ating mga nangatatanda. Mula sa Kidapawan, South Cotabato, sabi niya, Sir, padala na niyo kami ng pormas, mangampanya kami para sa perma na yan. Yes po, salamat po sa inyo dyan at makakarating po yan. Kasi hindi lang naman po tayo, Katito, yung mga kinatawan din ng iba't ibang distrito at mga lokal na pamahalaan ay sila rin po ay gumagawa na rin ng hakbang para suportahan po ito at mapaabot po ang informasyon sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Kaya siguro po sa mga darating na araw ay uusad na po ito. At sa kasalukuyan, tulad ng nasabi ko, Katito, isang linggo pa lang nakalipas. Last week lang po yan, Wednesday, noong nag-umpisa. At ngayon po ay Lunes, tayo na po yung naghahanda dyan sa isang pangmalawakang kampanya pagdating po dito. At alam ko po sa mga susunod na araw, linggo at mga buwan, ay makikita na po natin na ito po ay umuusad na. Kaya po muli, inuulit ko po dito, bakit napakahalaga nito? Kapos na po tayo sa oras. Huwag na po nating hintayin muli ang susunod na kongreso para ito ay matalakay muli. Ngayon po, nandyan na po yan. Kasi Katito, kung matatandaan nyo po, noong May 23, 2024, nung nakaraang kongreso, 19th Congress, ay ito po ay naipasa na sa ikatlong pandinig sa kongreso at ito po ay inakyat na sa Senado. Ngunit sa kakulangan ng oras, mga ilang buwan na lang ang nalalabi, ito po ay hindi natalakay at muling naibalik dito sa kongreso. Kaya po ngayon, talagang agresibo po ang ating Committee on Senior Citizens kasi kung matatandaan nyo, Katito, nung nakaraang kongreso, ang chairperson po ng Committee on Appropriations na katuwang po natin at kasamang nakikipaglaban dito ay si Congresswoman Stella Quimbo. Kaya po ngayon na ang kinatawan na ng 2nd District ng Marikina ay si Congressman Attorney Miro Quimbo, muling binuhay niya ang panawagang ito. At ngayon po, sabi ko nga, now more than ever, oras na po para magsama-sama, magkaisa, magtulong-tulong dahil wala na po tayong oras. Dapat po maisabatas na ito sa lalong madaling panahon. Sabi ni Mami Presi Resurrection, ang trustworthy elderly advocates ng Metro Manila ay super suporta
sa milyong lagda para sa mga nakakatanda. Sabi naman ni Ma'am Ange, may pahabol sa rito, saan po pwede makakuha ng form? Kami na mga pakopya na lang kami sa barangay namin para sa gusto at voluntaryo pumirma. And then, Chairman Miko, sana po may online din na pwede kami pumirma. Paki-announce sa Facebook page ng senior citizen, ng United Senior, para na makita namin ang form. Krisis ngayon. Yes. Krisis ngayon. po. Mas kailangan ng mga senior kasi hirap ang mga kaanak sa taas ng gasolina at mga bilihin. Tama po, Tito. At siguro ako rin nananawagan, ginagawa rin po ng lahat ng ating komite na ito po'y ma-distribute ang mga formas. Pero po, nananawagan po tayo, tulad ng sinabi natin, voluntary po ito, ano? At napakarami pong mga federations and associations ng senior citizens sa buong Pilipinas. Siguro po sa sariling inisyatiba, pwede na po yung gumawa rin ng mga manifesto of support o kaya yun mga listahan lang kung saan sila'y magpapapirma sa kanilang mga miyembro. At magbibigay naman po tayo ng address sa ating tanggapan kung saan po nila mapapadala yan upang ating pong maipon yan. At yung sinabi niyo po sa online, Tito, kasalukuyan na rin pong ginagawa yan. Good. Para mapadali rin sa lahat na meron tayong magiging parang pinaka-app dyan kung saan pwede rin po sila ditong magpakita ng kanilang suporta. Ngunit, inulit ko, Tito, sana naman po iwasan natin yung pananamantala o kaya yung mga maling impormasyon o yung mga iba na pagsasamantala ng pagkakataong ito na gagawa pa naman ng pera at manloloko sa ating mga nanay at tatay, lolo at lola. Sana po seryosohin natin ang panawagang ito kasi napakahalaga po nito hindi lang para sa ating mga ka-United Seniors, kundi tulad ng nasabi ko, doon po sa mga hindi pa seniors at sa mga susunod na henerasyon. Kaya Tito, napakahalaga din po ako, kahit hindi pa ako senior, bilang isang senior advocate din po, talagang ako po ay tinutulak ko at isinusulong ko po ito kasi alam ko po yung aking pagmamahal din sa aking ina at sa aking mga nakatatanda din ay gusto ko rin ipakita ang aking suporta para kanilang makamtan na ang matagal nilang hinihintay. At tulad ng nasabi ko, Tito, ang nakakalungkot po dito, yung mga una po nating kasama sa pakikipaglaban na ito, 10 taon nang lumipas, karamihan sa kanila ay pumanaw na. Kaya po sana wag pumasayang ang kanilang mga pagod at sakripisyo, kahit sila'y wala na, ay maialay man lang natin sa kanila ang pagkakataong ito na makita na maisabatas itong Universal Social Pension so that all their labors will not go in vain. Sir, in capsule, sariwain natin sa mga nanonood, nakikinig sa atin. Kunti lang, wala. Ano ba ang pinakabuod? Bakit dapat isabatas? Ano itong tinatawag na Universal Social Pension Plan Act? Tulad po ng ating paulit-ulit na sinasabi, sa kasalukuyan po, ang programa ng ating pamahalang nasyonal, ang DSWD, meron po tayo diyang social pension. Ayon po sa batas natin, Republic Act 9994, meron po tinatawag na social pension kung saan ang covered lang po niyan, Tito, ay indigent seniors. Ngayon po, ang kasama po sa programang yan ay 4 million senior citizens lang sa buong Pilipinas. Ngunit ang bilang ng senior citizens natin sa buong Pilipinas ay bumibilang na po sa 12 million. Kaya ang ibig po sabihin, 8 million pa po ang hindi nakakatanggap. At kasama po dyan ang ating mga SSS pensioners, ang ating mga GSIS pensioners na kasalukuyang batas ay hindi po sila napapasama dyan. Kaya po minarapat ng ating mahal na congresswoman na ihain po itong Universal Social Pension. Ang layunin po nito, ito po ay naisabatas na at naging ganap na batas na po.
Lahat na po yan, Katito, wala na pong pili-pili. Basta po ikaw ay umidad ng 60 years old pataas, ikaw na po ay kinikilalang senior citizen ng Pilipinas, ay mapapasama ka na po dito at isinasama din po ang ating mga SSS at GSIS pensioners dahil yung kanila pong natatanggap na pension, Katito, hindi po bigay yan. Pinaghirapan po nila yan. At sa mahabang panahon, hinulugan po nila, kinaltas sa kanilang mga sweldo, kaya po nararapat din na maisama sila dito. Kaya po universal eh. Yung salitang universal applies to all. Pantay-pantay po yan. Wala na pong pinipili kung ikaw man ay may kaya sa buhay o wala, may pension o wala, ay hindi na po tinitignan ang social status. Yan po ay binibigay bilang karapatan ng isang senior citizen ng Pilipinas na pagtungtong niya ng 60 years old pataas ay makakatanggap na siya ng buwanang pensyon na galing sa pamahalaang nasyonal. So naway nakarating ang mensahe nito sa maraming bahagdan ng malaking bahagdan ng ating mga senior citizen at sa mga hindi pa senior, suportahan natin ang signature campaign na ito. Chairman Miko, kapos na tayo sa oras. May request dito ang mga kabalin ninyo, yung mga kababayan ninyong mga Ilocano. Sabi nila, lagi kami nakikinig kay Sir Miko. Batiin naman niya kami dito sa Mindoro in Ilocano. Sir, message po ninyo sa mga kababayan po natin. Apo, dagito'y kakadua tayo dita Oriental Mindoro nga Ilocano, may nga nabara nga pa ng kablao, ken na ipuswan nga panangayat kada kayo amin, Apo. Ang sapay ko tultuloy nga suportaran nyo, Apo, dagito'y mayat nga hintag nga ipanpanday di Apo Congresswoman tayo, tapno no kasta, para dagito'y karabangan and benepisyo, dagito'y nananang tatatang apong tayo, Apo. Hindi ko naintindihan. Anong translation noon, Chairman? Bumati lang po tayo Okay. sa kanilang lahat, Katito, at sana po ay kanilang suportahan. Ito pong inisyatiba ng ating mahal na Congresswoman para maituloy po niya ang kanyang serbisyo para sa ating mga ka-United Seniors. So maraming salamat, Chairman Miko Magsaysay. Maraming salamat po, Katito. Magandang umaga ulit at mabuhay po kayo. Yan ho mga kaibigan, si Chairman Miko Magsaysay ng United Senior Citizen Party List.